Hi mga titos and titas, nandito na naman po ang inyong mababait at laging kalmadong mga tito. Ako nga po pala si Tito Dong. Tito Ro, Tito Ras. Wala tayong munang kasabihan ngayong araw na to. Bakit mo ko nandito? Parang nagiging problema na ng mga customers ngayon yung panukli. Imbis na yung mga establishments, di ba? Imbis na sa kanila yung problema. Kasi wala akong matandaan noon, pag bumili ako sa tindahan, kahit anong ibayad ko, matik, may panukli sila. Pero ba't ngayon, napapansin nyo, parang laging, kayo yung hahanapan, may 20 ka, may 5 ka, parang laking isipin para sa akin Kasi ako, bobo ko sa mga ganyang computer. Kaya kunyari, sa counter, tinanong ako, Sir, may 50 ka? Para minsan gusto ko itanong, bakit? Kung may racket. Hindi, kasi, pag sinuklihan niya na ako, tapos parang yung bigat ng equation na yun sa isip ko, hanggang makauwi ako ng bahay, nagko-compute pa ako, tapos feeling ko, nadugasan. or nadugasan ako. Ang dilemma niya sa akin. Kayo ba, may mga personal experiences ba kayo sa ganyan? Ako, pag nagko-commute tuwing mag-onsite ako, like sa trabaho, hindi ko na sabihin kung anong bus Bus tong mga line, to. ano. Pero every effing time na lang Sabihin mo yung mag-onsite masamang ako. salita. Grabe naman, nag-filter ka naman. Ano ba yung filter Laging walang panukli. Maintindihan ko naman siguro. Galing kasi sa bayan yung bus, so wala pang bariyag. Along the biyahe, wala bang pasahero na magbabayad ng barya man lang na kailangan pang makaabot sa terminal, tsaka palang ibibigay yung sukli mo. Kasi ang dami ng Tama, biktima. tama. And then ang mangyayari, pag nasa terminal na, yung conductor, ibibigay or i-report na nila yung lahat ng kinita. Hindi natin alam kung dinugas ba ng conductor yung sobra doon or Baka naman nakalimutan lang. hindi natin alam. Talo tayong mga consumer. Computer. Oh, consumer. Computer. Kasi ang laking kawalan nun, 200 plus. Di ba? Parang pangkain mo na yun ng isa Agree, na-experience ko yan nga noon. Ang nangyari, yung, siyempre, isusulat niya doon sa para may resibo ka din, yung ticket mo. Hindi na ibalik sa akin sukli ko noon. Tinry kong bumalik. Kasi magkano yun? 250 yun. Pero Karapatan mo yun, Tito pwede ko Ras. may pan-taxi din yun eh. Wala na yung conductor doon. Oo. Ako, kakasad naman. Pero, yun, nakakainis minsan na every time na lang sasakay ako sa liner na yun, sa bus na yun, parang hindi ko alam kung sinasadya pa nila. Di agad ibibigay yung sukle. Ako nagigets ko na wala silang panukli sa agad-agad. Pero yung pagdating mo doon, imposibleng wala. Kapag sinabi, sige sir, wala muna akong panukli. O pag may mga sumakay na, tapos umabot na doon sa amount na dapat isusukli sa'yo, dapat inaabot na agad eh. Regardless kung tulog ka or hindi, pwede kang kalbitin na, sir, ito na po, may panukli na. Parang tayo yung namumroblema ngayon sa panukli. Pag hindi ka pala kakabayad, gigisingin ka nila. Oo. Pero pag susuklihan ka, ba't hindi ako ginigising? Ang gawin nila is, unang sumakay, pag meron ng panukli, susuklihan Ayun nila. nga. Then yung mga sumunod naman na wala pa silang panukli doon, di later sila kapag meron ng Tama. panukli. Hanggang umabot ba Yung unang sa... pinangakuan, Oo. yung babalikan mo sa sukli. Dapat ganun. Ako naman, sa napakasikat na convenience store, nagiging inconvenience store na siya. Ben Evelyn. Saan ba magsusuklian? Counter na naman. Medyo nairita nga ako dun sa staff nun eh. May hinihiling na makarma siya. Ako kasi, pag mabait ka naman nakiusap, okay lang. Siya kasi that time, nakasimangot pa siya. Hindi ko alam kung default niyang mukha yung nakasimangot. Tapos para sabi niya na lang, kulang ng piso. Binalik ko, syempre, nainis ako bilang tito mong mahaba ang pasensya. Pag ako ba kuya yung nagkulang ng 50 cents dyan o piso, papayagan mo ako. Dagdabog siya. Bawat yamag mo, Shoutout sa'yo, kuya, kung napapanood mo. punta Ayan siya. ba yung sarap? Ay, wag. Paul. No, punta siya. Kilalampag niya pa yung pinto. Tapos parang ang sinukli niya sa akin, ilihin nating labis pa. Piso din. Sabi ko talaga, not today. Naghanap talaga ako ng papabaryahan. Kasi bumalik din naman ako sa convenience store. Sabi ko, boss, ito yung piso. Eh, minsan kasi hindi ka naman nagagalit dahil sa presyo ng pera eh. Parang mabuhay naman tayo ng may integrity. Kahit pa i-practice niyo yung good customer service. Kahit ngumiti lang kayo eh. Oo. For example, sa experience ko, Sir, pasensya na po okay lang po ba na kulang ako ng piso? Baka binigyan ko pa siya ng 100. Wow! Pag maganda yung asal na pinakita mo, baka mas maganda yung mga susunod na mangyayari sa'yo. Parang ganun yun eh. Kaya yung mga
talaga mga establishment. Before pa lang kayo mag-close, ang i-advise nyo na sa mga duty, pumanap na sila ng panukli. Magpabarya na kayo. Pwede, pumunta kayong peryahan, magpabarya kayo dun sa mga color game dun. Hindi na namin problema yun, mga puto. Diba ako, may small business ako. Usually pa nga, ang tanong ko pa sa customer before ako mag-deliver, magkano po, cash po ba? Kasi para pagpunta ko doon, naka-ready yung sukli ko. Diba? Hindi ako ipokrito na magre-reklamo kami ng ganito, tapos sa sarili ko, hindi ko ginagawa. Kaya may shoutout talaga ako sa amin, sa Barangay 5, si Ate Grace. Bumili kayo sa sari-sari store dyan. Kahit anong ibayad nyo, 1,000, bili ka 5 pisong candy, susuklihan ka niyan. Yun, ang bait naman niya. Ayun, single pa siya. Baka gusto niya dalawin si Ate Grace. Grabe. Hindi ko pala sure. Hindi ko pala sure. So, yan, nakatulong pa tayo. Baka daigin pa natin yung, laruan ng pusaan. Matchmaker. May mga match papasukin natin hanggat kaya mga tito. And doon sa experience ni Tito Dong, practice good customer service. Kasi pag natamaan kayo talaga ng mga titos na na tito. irritable sa buhay, Tulad namin. mahirap. Di ba yung mga manager kayo, suggest nyo. Actually, pag may meeting kayo, ma'am, yung panukli, i-ready natin sa umaga. Kasi hindi dahilan dahil umaga pa walang panukli. Hindi. I-ready nyo yung mga panukli nyo. Kasi, ang hassle bibilin mo 20. May pera ka 1,000. Di ka nakabili dahil walang panukli. May mga times pa na, wala kang sabihin niya, wala silang panukli sa cash. Yung e-wallet, para sa offline pa. Di ba, kakainit ng dugo yung mga Inconvenient store. Ayusin nyo, yun lang. Yun lang ang mga namin. So, alam mo naman, minsan nagiging puting tito rin naman tayo at some point. Ano naman siya? Banal-banal na naman. Kasi parang Naglilinis na kauwan. Tapos nating dumihan yung mga sarili natin. Ang lilinisin yung kaluluwa bigla. hindi na sa ganun. Pero Sabay-sabay tayo dun sa, sa impyerno. Hindi, ako kasi gusto ko lang din talaga maintindihan minsan eh. Nasarado yung aantayin kita dun sa gate bago ako pumasok sa impyerno. Hanggat wala ka, hindi. Ikaw complain ko. Sinabi mo masama. Pero naiintindihan mo nga. Ano ba yun? Pero at some point, kailangan natin maging mabuti. Choose to be kind din. Kahit minsan lang. Yun, di ba? Nakaka-high blood na naman talaga itong episode natin. Siguro makakatulong din naman yung iba naming opinion. Kung ayaw nyo, di Wala kayo. Wala kayo. Hindi naman namin kayo nalasan ng karapatan. Choice nyo pa rin yan. Suggestion lang naman yan. Walang seryosohan. Kami nga po pala ulit ang mga tito nyo na lagi nagpapaalala na Ano lang sa buhay? Huwag masyadong magagalitin. bigyan natin sila ng chance magbago. O, sila. Hindi tayo. Like, follow, and share. Thank you.